Palakpakan po natin minsan pa. Salamat po sa pagpapagamit ng inyong mga talento sa ating pong Panginoon. And syempre, sabi ko nga lagi, the purpose of the gifts na ibinigay sa atin ng Panginoon, first of all, for the glorification ng ating Panginoon. And second, is for the edification ng mga mananampalataya. Right? So, hindi na po tayo magpapakatagal. Tayo mag-aaral na ng salita ng ating Ama. And may I encourage everyone to please stand. And let us open our Bibles in Mark chapter 9, verse 25 hanggang 29. Mark chapter 9, reading from verse 25 hanggang verse 29. Okay, nakita niyo po ba si Amen? Okay, babasahin ko na lamang po at pakisundan niyo na lang ng inyong paningin. At ganito po ang ating matutunghayan. When Jesus saw that the air, he rebuked the foul spirit, saying unto him, Thou dumb and I charge thee, come out of him, and enter no more into him. The spirit cried and rent him sore, and came out of him. And he was as one dead, insomuch that many and why we not cast him out? He said unto them, This can come forth by nothing but by prayer and fasting. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami po'y nagpapasalamat ngayong oras na ito. Panginoon, una sa lahat, kami po'y humingi ng paglilinis na nagmumula lamang sa iyo. Kayo po nawa ang patuloy na siyang maitaas sa aming pong pag-aaral. Dalangin po namin, Panginoon, na anuman nagiging hadlang, ito man ay kasalanan ng isip, ng gawa, o ng pananalita, humingi po kami ng kapatawaran na aming mga kasalanan. Dalangin po namin, Panginoon, as we study your word, Father, give us the courage and the boldness to follow your will. Ito man, Panginoon, ay makakasakit ng aming damdamin. Ito po ay para po sa aming ikagagaling ng aming pong karamdaman spiritual at magiging nourishment po ito upang kami makalakad na may katatagan at may katibayan sa hamon ng mundo na aming po kinakaharap. Dalangin po namin, Ama, na ang lahat ng ito ay maging handog pasasalamat po nawa sa buhay na pinagkatiwala niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari na po tayong maupo. The peacemaker's comfort. The peacemaker's comfort. Now, pag sinabi po nating peacemaker, hindi lamang po ito tumutukoy sa ating pong Panginoon, but also is the source of peace na tinatawag. Ngayon, inutos din po sa atin bilang isang mananampalataya to be what? To become a peacemaker. Okay? So, hindi ho dapat or nararapat sa isang mananampalataya na siya po yung pinagmumula ng away. Amen? Lalo na po sa mga lingkod ng Panginoon. So, one of the mark of the men of God, they are peacemakers. Now, when we talk about peacemakers, we're not just referring dun sa kanyang pananalita or pakikisalamuha, but rather it speaks about what is happening inside of him. Okay? Tumutukoy po ito sa nangyayari sa kanyang kalooban o sa kanyang sarili. Sapagkat bago ka man magkaroon ng kapayapaan o magdulot ng kapayapaan, una muna sa sarili mo, meron kang kapayapaan. So, kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. I remember the song in the Fruit of the Spirit, Bunga ng Espiritu. Diba? Merong isang album doon, tapos merong title doon, Kapayapaan. Diba? Kapayapaan na kanino nagmumula sa Panginoon po lamang. And it's a different kind of peace. Okay? Because why? It is given by our Lord Jesus Christ. Na ang pangako ng Panginoon, My peace I give unto you, not as the world giveth. Sabi ng Panginoon, give I unto you. So kapag nasa Panginoon na tayo, merong tendency na tayo magkaroon ng kapayapaan. Pastor, bakit may tendency? Kahit nabigyan ka ng kapayapaan, kung hindi ka pa rin pumapayapa, baliwala rin po yun. So yung kapayapaan na nagmumula sa inyo, kagaya ng pagkain.
kahit anong offer ko sa iyong pagkain, pero pag hindi mo kinain, kahit binigyan kita ng pagkain, hindi ka mabubusog. Tama? Amen po ba yan? Parang sa mga nag-a-attend ng pagkakatipo na nagawain ng Panginoon, there's a tendency na kayo lumago sa iyong pananampalataya, tumatag, magkaroon ng kapatawaran, pero kapag hindi natin ina-acknowledge, sino? Yung nagbigay ng kapayapaan, kagalakan, pag-asa, hindi tayo magkakaroon nito. Yun nga lang, we are entitled, ika nga. So, pwede tayong magkaroon. Pero hanggat hindi natin siya ini-embrace, mga kapatid, hindi po tayo magkakaroon nito. Now, in the story, in Mark chapter 9, okay, you have to understand that Jesus is teaching the disciples. Tinuturuan niya yung kanyang mga estudyante, yung kanyang mga alagad, yung kanyang mga disipulo. For them to walk, for them to follow, sino? Si Christ. Just like us. Okay, sa panahon po natin ngayon, bilang isang Kristiyano, from the word Christians, it means follower of Christ. In fact, the word Christian is given in Antioch. Okay, kung di ako nagkakamali, ito ay sa may Italy. Okay, but originally, the word Cristianos, hindi siya label ng Christian, parang endearment, hindi po ganon. In fact, the word Christian is an insult sa mga mananampalataya. Kasi dahil ang mga mananampalataya, ang bukang bibig nila, ang pamumuhay nila, kagaya ng kay Kristo, sasabi ng mga taga-Italy, they are little Christ, Cristianos. Pero, alam mo yun, in-embrace natin yan because, in fact, yeah, indeed, dapat na nga naman talaga na bilang tagasunod ni Kristo, kinakailangan kakitaan po tayo ng ating pamumuhay, ng ating pananalita, ng ating pag-iisip, and yes, kung maaari hanggang sa pananamit, kinakikitaan tayo ng pagiging mananampalataya. And it's very confusing kapag sinasabi nating Kristiyano ka, and yet hindi ka nabubuhay. Sang-ayon dun sa label, sang-ayon sa identity na dapat doon kakilalanin. Kaya nga hindi nakapagtataka din po, marami sa panahon po natin ngayon, hindi tayo nakapag-disciple to the point hindi tayo nakakapag-evangelize. Why? Because we are not walking the talk. We need to walk the talk. Amen? Not to please anyone. Hindi ka naging mananampalataya para masabi lamang na nakapaligid sa'yo na mananampalataya ka. That's not the idea. Kung bakit ka naging mananampalataya bilang tanda ng pasasalamat, bilang tanda ng paglilingkod, kanino? Sa Panginoon lamang. Nagigets po ba yan? Because if you're running around, di ba, para bang pleasing everyone, and in fact, you cannot please everyone. Amen? You cannot please everyone. That's not our goal. Si Bill Cosby yata nagsabi nun. Sabi niya, I don't know the key to success. But the key to failure, sabi niya, is trying to please everyone. And he's correct. Diba? Tama yun. Ngayon, bilang isang mananampalataya, our sole focus, kanino lamang? Sa Panginoon po lamang. Because that is when, doon po natin malalaman na matagumpay ang pagiging mananampalataya, hindi dahil sa dami ng kayamanan, hindi dahil sa kasikatan, ang pagiging matagumpay ng mananampalataya, ang pagiging, anong tawag natin kay Joseph? For you to become a successful Christian, a victorious Christian, ay malapit ka sa Panginoon. Wala na mas tatagumpay pa, okay, kapag malapit ka sa Panginoon. May mga pagkakataon na feeling mo hindi ka magaling. May mga pagkakataon na para bang salat ka sa buhay. Pero sa kabila ng lahat ng bagay na ito, nang dahil may Kristo ka sa puso at nabubuhay ka at kinikilala mo yung Kristo na yan, patagumpay ka sa buhay. What's the description of the Bible kay Joseph? You are a prosperous man. Remember, that is one of the things na hinahabol ng maraming tao ngayon. Okay, prosperity. And they don't even understand that prosperity, hindi yan sa dami ng pera. Hindi yan sa posisyon. Hindi yan sa dami ng kakilala. Prosperity comes, and it always is, kanino? Sa relationship natin sa Panginoon. Again, until and unless you understand that, naghahabol tayo sa hangin. Amen? So dito sa pagkakataong ito, mga kapatid, the Lord is teaching the disciples. Okay? Kasi sabi dito, mga kapatid, tingnan po natin atras po tayo. Okay?
Verse 17, and one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son which had a dumb spirit. Okay, so meron po siyang masamang spirito. Okay? And wheresoever he had taken him, he teareth him and foameth and gnasheth with his teeth and pineth away. And I spake to thy disciples that they should cast him out. And ang sabi dyan, they could not. Okay? Siguro, isa ito sa mga tendency na iniiwan ng Panginoon ng kanyang mga alagad for them to understand, for them to realize kung may natutunan na ba sila sa pagsunod sa Panginoon. Yes, just like the rest of us. Diba? Kapag po tayo, after ng prayer meeting, after ng worship service, doon talaga yung buhay, mga kapatid. Doon masusubok. Okay? Doon masusubok kung meron tayong natutunan. Doon makikita kung meron tayong paglago sa pananampalataya. Madali kasi ma-enjoy ang gawain, amen? Pag magkakasama tayo. Pero tanong dito, pag wala na, di ba? Wala na, di mo nakaharap si pastor, di mo nakaharap ang mga devotional leaders mo. Who you are when no one is looking. Sino tayo bilang isang mananampalataya? It is an important question, mga kapatid. Mahalagang tanong yan. Kasi doon napapanday at doon dapat makita at doon mo dapat mapatunayan kung mananampalataya ka o hindi. Ngayon, kapag nakita mo sa sarili mo na pagkatapos ng service, hindi na ikaw yung mananampalataya na nandito, kinakailangan nating ayusin ang relasyon natin sa Panginoon. First, you need to ask, am I indeed a believer in Christ? Kasi ang tunay na mananampalataya kay Kristo, may binagong buhay. Ang tunay na mananampalataya kay Kristo, may direksyon ang buhay. Ang tunay na mananampalataya kay Kristo, of course, may kapayapaan. Nakikristo na siya. So the definitive understanding of a Christian, hindi yung sumali ka ng church, hindi yung naging member ka lang ng isang, denomination, hindi naging member ka ng Baptist. Ang isang pagiging mananampalataya, nagkaroon ng binagong buhay ng dahil kay Kristo. Ngayon, dahil Kristiyano ka na, the Spirit will lead you, kanino? Sa family ng Diyos. For you to grow, for you to encourage other believers. Diba? The church, it is not for you. Ulitin yung statement. Kumbaga, hindi lang ikaw ang sentro pag sinali ka ng Panginoon sa isang church family. Okay? Hindi ikaw yung nagbe-benefit lang. Kumbaga, ginagamit ka rin ng Panginoon para maging daluyan ng pagpapala sa mga mananampalataya every time we gather together. Pero paano ka magiging mananampalataya in the first place kung hindi ka naman mananampalataya? Dapat, Kristiyano ka muna bago ka maging blessing. You will not become a blessing to other believers if you are not a believer in Christ. Amen. Amen po ba? Pinag-aralan natin last time, fellowship, tama? Nagkakaroon lang ng fellowship kapag tama ang relationship natin sa Panginoon. Ulitin ko, we can only have fellowship if we have a relationship. First to God, and second to other believers. So again, hanggat hindi yan nangyayari, walang fellowship. Ganun din purpose po natin, mga kapatid. Okay? Sa paglakad po natin sa pananampalataya. Now, going back, okay, sabi po natin dyan, merong task at hand. Okay? So naturally, dahil sila follower ni Christ, I don't know kung nasaan si Christ during that time. Pero sabi ko nga, ang lahat ng bagay hindi nagkataon lang. Naniniwala ba kayo doon? Ibig sabihin, hindi aksidente. Kung nakikinig ka ngayong umagang ito, ikaw yung panauhin namin, ikaw yung bisita namin, hindi nagkataon na nandito ka, may plano ng Panginoon sa iyo. Ano itong plano na to? Kung hindi ka pa mananampalataya, isang plano lang, wala na ibang plano. Ano yun? Kaligtasan. Hindi natin pobulahin, hindi ka nandito para yumaman, hindi ka nandito para sumikat. Kung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, anong plano ng Diyos? Maligtas ka. Ngayon, bilang isang mananampalataya, Pastor, nung naligtas ba ako, may plano ng Diyos? Oo, pero yung plano na yun, hindi yung plano mo yung masusunod, yung plano niya pa rin. Because the moment you accepted, the moment that you have received the salvation, yung kaligtasan na nagmula sa Panginoon, hindi na ikaw nabubuhay, kundi si Kristo na nabubuhay sa iyo. Yun na dapat, mga kapatid. We need to be fixated on that. Hindi na ikaw. Your life, ang buhay mo ngayon, isa lang ang goal mo, to give glory to God. Ang ganda ng Bible reading natin kanina.
Diba? Ang ganda ng Bible reading. Nabubuhay po tayo para sa kalwalhatian ng Diyos. That's the only goal. Oo, maraming nangyayari. Lalo sa araw na to, sabi ko nga, tinitingnan ko yung FB nga for the movement ng taong bayan to our government, which is sabi nga natin, ito na yung bunga. Pero in a sense, nagpapasalamat din ako kasi alam nyo bakit? Pinapakita ng Diyos kung sino ang Pilipinas. Diba? Well, mahirap maging Pilipinong Kristiyano. Okay? Bakit mahirap maging Pilipinong Kristiyano? Sapagkat nabubuhay po tayo sa isang sistema na namana po natin sa mga nanakop sa atin. And that is corruption. Not to mention, ano pa yung nanakop sa atin? The Western ideology. Ang tawag ko nga dyan, Western idiocy na tinatawag. Kasi kung titignan natin yung influence ng West sa atin, napakasama. Nabubura na yung mga good traits po natin as a Filipino. Okay? Teacher po, kaya alam ko to dahil nagtuturo po ako ng Philippine history and we have a good traits as a Filipino. Not to mention yung mga pagsamba natin sa spirit, okay? But yung tinatawag natin pag-uugali. Pero tatandaan nyo kasi, as a Christian, as a believer in Christ, hindi tayo naging mananampalataya para maging mabuting tao lang sa ating kapwa. Nakinig ba kayo? Hindi ka naging mananampalataya para maging mabait. Naging mananampalataya ka para mabuhay ka sa Panginoon. That's a two different thing. Amen? Kasi pwede ka naman mabuhay na malayo ka sa Diyos. Marami akong kakilalang ganon. Pero again, naging mananampalataya ka para bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. And then, for you to give glory to God, you need to understand, kinakailangan mo maintindihan, ano ba yung sinasabi ni Kristo? Ang sinasabi ni Kristo sa atin ay lumakad tayo. Okay? Lumakad tayo ng may pananampalataya papalapit sa Panginoon. So itong taong ito, itong tatay na ito, lumapit sa mga alagad because he understand, okay, na kapag ikaw ay lalapit sa Panginoon, or in this case, sa mga tao ng Panginoon, mayroong pagbabago. Tama? Mayroong blessing. Amen po ba yun? Mga kapatid, every time people see you, it should be pag nakita kayo, blessing. Amen? Nangyayari ba yun? Yung tipong pag nakita ka nila, alam mo, iba ka. Diba? Nakakaramdam ako ng kapayapaan. Hindi man on that exact word. Alam mo, kakaiba ka. Alam mo yun? At least, di ba? Hindi sasabihin, alam mo, ang weirdo mo, magkaiba yun. Tignan mo ang katabi mo. Anong kakaiba yan? Is it a good kind of difference or weirdness? Hindi ito biro, mga kapatid. Kasi kung sino ka na ipinapakilala mo, sinasadya man o hindi, kasi kapag ikaw mananampalataya, it influences everything you do. Nakikinig? Mula sa pananamit, pananalita, ngayon, kapag nahahalo ka somehow, hindi man siya intentional, halimbawa sa school, sa work, siyempre may kasama kang believer, when they see your life, nagtataka sila, there's something in you. Something different. Ngayon, kapag hindi ka man lang kinakikitaan ng kakaibahan, tapos pag nakibilong ka sa mga di mananampalataya, as if you belong to them, there's something wrong. There's big something. Kasi ano sabi uli ng Matthew chapter 5 verse 16? Ano sabi ng Matthew 5:16? Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father, ang sabi dyan, which is in heaven. Tinuwa nga sa 17. 15. Ayan. Neither do men light a candle and put it under the bushel. Meaning to say, may purpose ang ilaw. And the purpose of light is to give light. Kaya nga light to give light. So there's something wrong kapag ang ilaw, tinatakluban siya. Tama po ba? Anong tawag natin doon? That's idiocy. Kasi hindi ginagamit yung purpose ng ilaw. Ngayon, tayo, ang purpose natin is to give light.
To glorify God. Last time pinag-aralan natin, ang trabaho natin, maraming klase ng purpose ng ilaw, tama? Merong spotlight. And that light is to give glory to God. Makita ang Diyos. So kapag hindi nakikita ang Diyos, may problema tayo dyan. Right? So again, medyo tumatagal lang. So tuloy po natin, ha? So sabi nung tatay, and they could not. So ano sabi ng Panginoon? He answered him and said, "O faithless generation." All right? Take note. Faithless. That's the problem of many believers. It's either lack of faith or less faith. But either way, hindi pa rin natutuwa ang Panginoon dyan. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, sa buhay ng mananampalataya, ay lumalakad tayo saan? Sa pananampalataya. Yung mindsetting mo is different from the world. In terms of giving, in terms of ministry, in terms of pagpapalaki ng mga anak, sa trabaho, sa business, sa panliligaw, sa pag-aaral, lahat. You live as if, alam mo yun, halimbawa, kung ikaw nagninegosyo, di ba? Kahit nasabihin mong, alam mo yun, naninindigan ka, halimbawa, nagtitinda ka, so naging stand mo, ay, di ako magtitinda ng sigarilyo, di ako magtitinda ng alak, kasi mananampalataya ako. Eh, ang isip ng iba, ay, dapat magtinda kasi mas malaki ang kita. And then you stand on your faith. Amen? Kasi lahat ng bagay na ginagawa mo, sabi ko nga, to give glory to God. Paano na lang kung walang teacher na nag-share ng gospel sa kanyang klase, walang Ate Rosa maliligtas? Kasi tawag doon, faith. You are doing beyond doon sa ginagawa mo. Hindi para sa iyo, kundi para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen po ba yan? Iba yun, mga kapatid. Ganon din sa panliligaw. So kapag alam mong hindi tama, hindi mo gagawin. Bakit? You are giving glory to God. Amen po ba yan? Sa lahat ng bagay. Even sa school. Lunchtime, alam mo yun, you pray. Maraming tao, kahit maraming tao, you pray. Mananampalataya yun. It is beyond what you're doing inside the church and it extends. Nagpapatuloy yan sa lahat. Kahit tricycle driver ka, alam mo yun, you pray for your passengers. Ano ka nakagawa nun? Tricycle driver ka. Pwede po ba, bago tayo umalis, pray po muna tayo. Kasi pag-iingat po sa Panginoon yan eh. Sige nga, sinong pasahero hindi gugustuhin na magpe-pray muna kayo bago umalis? Sige nga. May gumawa na kaya, no? Amen? Nagigets siya po ba? Yun yung paglakad sa pananampalataya. That is glorifying God in your workplace. Hindi lang porky naka-office ka. Hindi lang porky tricycle driver ka. Hindi ganun yun eh. Ang pagiging mananampalataya, sa anumang kalalagayan, sa anumang posisyon, niluluwalhati natin ang Panginoon. Sana makita yun. Diba? Nagtitinda ka. Diba? So, maraming bagay pwede natin gawin para at least maluwalhati natin ang Panginoon sa ating buhay. Okay, so tatagalo tayo. So tuloy po natin, ha. So sabi ng Panginoon, of faithless generation, and Jesus is referring to his what? Disciples. Hindi masarap pakinggan to, masakit pakinggan to. Kaya mga Kristiyano balat sibuyas, kawawa naman kayo. Kasi iba ng Panginoon, hindi niya binibaby ang kanyang mga disciple. Sabi niya, kayo nakulang sa pananampalataya. Imagine mo yun. What if sinabi ng Lord, kawawa naman itong mga disciple ko? Paano sila matututo? Pero sabi niya, of faithless generation. Sabi niya, how long shall I be with you? Alam niyo ba, gano'ng kasakit yung mga pananalitang yan? Diba? Ot kalambatan ng miyabi, ot makanyang ko pa.
Kung kapampangan lang si Jesus, ano? Di ba? Pwede naman yun eh. Di ba kapampangan si Jesus? O, nanano kayo, makanyang kayo. Kalambatan ng miyabi. Giyawaki kapampangan ni Jesus. Para lang maintindihan niyo. Sabi niya na, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Magkasakit ko naman kayo. Diba? Tapos sabi diyan, bring him unto me. So, dalayin na ako. So, ano ginawa ng Panginoon? And they brought him unto him. And when he saw him, straightway the Spirit, sabi diyan, tear him. Take note, maganda rin ito. Tatandaan nyo, kapag wala ka sa Panginoon, anong nananahan sa'yo? Hindi Espiritu ng Panginoon, Espiritu ng kaaway. It is not exactly na meron kang demon possession, pero isa lang lagi ang working ng kaaway. Ano yun? Sirain ka. Nagigets po niyo? Ibig sabihin ng sirain ka, may mga pagkakataon na yung alam mo mali, yung alam mong tama, pero mali siya. Ewan ko lang kung nung hindi pa kayo mananampalataya dati, merong mga pagkakataon na akala mo tama ka, nung hindi ka pa mananampalataya, and you're looking at Christianity as, alam mo, they are holier than thou. Pero ngayon naging mananampalataya, naintindihan mo na nasa miserable po silang kalalagayan kasi yung alam nilang mali sa kanila tama. Nagigets po niyo? Ibig sabihin, sinisira po sila mentally. Pero dito sa pagkakataong ito kasi, he is demon possessed. So ang gagawin ng kaaway, meron siyang possession dun sa tao, sisirain niya yung totality ng tao. Physically, mentally, emotionally, financially, everything sisirain ng kaaway yan. Nasa Panginoon na kayo, tama? So dapat wala nang sumisira sa atin. So kung wala nang sumisira sa atin, dapat meron tayong kapayapaan. Because every time you will read, those people who are demon-possessed, right after po silang mapalaya ni Kristo sa tanikala ng demon possession, anong meron mapapansin nyo lagi, merong kapayapaan. Amen? Payapa? So the Spirit tear him, and he fell on the ground and wallowed, foaming. Bumula yung bibig. Imagine mo. Parang mga young people, pag nawalan ng wifi, bumula yung bibig na gano'n. But actually, that is true. That's spirit. Spirit of addiction. Alam niyo ba yan? Totoong nangyayari yun. May mga bata lang at a very young age, inintroduce ang paggamit ng cellphone. Kasi, sa totoo lang, ang cellphone, maraming ini-induce ito. Stress, addiction, etc. Yung mga bata, kahit natutulog, gumagano, no? Nakikita nyo ba yan sa FB? Kaya delikado, mga kapatid. So, same here, okay? So, ganun din po nangyayari. The devil, o ang kaaway, wala siyang gagawin kundi, sirain ka niya. Mga kapatid, makinig kayo walang gagawin ng kaaway kundi sirain ka niya. Kung hindi ka mananampalataya kay Kristo, you are prone na masira. Ngayon, kapag Kristiyano ka na, of course, we cannot be demon-possessed. Bakit? Nananahan na si Kristo. Hindi kagaya ng Old Testament. Ang Old Testament kasi hindi tumatahan yung Espiritu sa puso ng tao Pupunta mo siya sa temple and you will be filled with the Spirit. Doon ka lang mapupuspos. Pero ngayon hindi. Sa panahon po natin yan, in the time of the church age, tumatahan yung Spirit. Amen? Kaya nga hindi nawawala yung kaligtasan Pero nagkakasala pa rin tayo. So paano? Maalis yung Spirit? Hindi. Ano nangyari sa Spirit? Nagigrieve po siya. Hello? Nalulungkot yung banal na Espiritu? Amen? Makinig kayo, please. So kung hindi na tayo nadi-demon possess, ibig sabihin, we're prone sa atake ng kaaway? No. Meron pang isa, demon oppression. What is demon oppression? Guguluhin ka niya. Mga kapatid, ano ginagawa ng kaaway? Guguluhin ka niya. So kung magulo ka, tinan mo katabi mo, sabi mo, kung magulo ka, magpaayos ka sa Lord.
Sabi mo, sa katabi mo, kung magulo ka, paayos sa Lord. Paano nagiging magulo? Yung mga sinasabi mo, kung hindi nakakalago, magulo ka. Kung yung paglakad mo, ngayong Sunday, maayos ka, pero pagdating ng Monday, iba ka, magulo ka. Naranasan nyo nung makasama yung taong magulo? Wala kang kapayapaan. Ano kagulo? Yung kahit hindi siya nagsasalita, kasi yung taong magulo, even sa paglakad, di niya alam ang gawa ko, kumunta. Magulo. Alam niyo, gano'n ang ginagawa ng kaaway. Kahit sa buhay pananampalataya, ang gulo. Kasi wala na siyang gagawin kundi i-oppress ka. Kasi alam ng kaaway, pag naging faithful ka sa paglilingkod mo sa Diyos, you will make a big impact to your family, to your community, to your country. Amen? Alam niyo ang pangit sa panahon natin ngayon? Christianity is not making an impact. Very minimal lang. Buwan-buwan na lang, may revival service. Wala mang nare-revive. Kasi pagkatapos ng revival, demonyo pa rin. That's harsh word. Nakikinig po ba kayo? Ibig mong sabihin, pag nag-revival ka, revive lahat? Nakikinig po ba kayo? I have friends. Don't get me wrong. Sana mali ako. Bilang pastor. Sana mali ako. Pero ang tunay na revival kasi, binago ka ng Panginoon at patuloy na may nababago sa iyo. Ngayon, kapag nag-revival ka, ano na bago? Kumain ka lang sa revival service. Lumaki tiyan mo. Bakit? Baptist ka eh. Mga Baptist, masiba yan. Don't get it wrong kasi merong ibang mga kapastor na kasama, masyado tinataas ang name na Baptist. Don't get me wrong. I'm proud na naging Baptist ako, but not so proud as if na hindi na tayo nagkakamali, as if lahat ng ginagawa natin nagiging successful. Tandaan nyo, ang katagumpayan lang natin nakasalalay kanino sa Panginoon. Magkaiba kasi yung paano ba to? Ipinapangalan o dinidikit mo lang kay Kristo, pero ikaw pa rin ang nasusunod. Hindi katagumpayan yon. Ang tunay na katagumpayan, merong transformation ng buhay. May binago. Kaya itong tatay, na-confuse siya. Akala ko ba tagasunod kayo ni Jesus? Bakit walang power? Kaya na-confuse yung tatay, nagalit si Jesus. O sabihin na natin, in our language, na bad trip si Jesus. Don't get me wrong kung ba ginamit ko lang yung terminology. Wala yun sa Bible. Pero in a sense, hindi natuwa ang Panginoon. So yun na lang gamitin natin, hindi natuwa ang Lord. Sabi niya, kayo na kulang sa pananampalataya. Hanggang kailan ko ba kayo dapat makasama para matuto kayo? Imaginein mo yun. Makinig kayo, please. Alagad na to. Kasama na ng Panginoon. Tayo pa kaya? Amen? Si Jesus na to, The very second person in the Trinity. Kasama na nila. Kayo pa kaya? So kung walang pagbabago, alam mo yun, basic na basic lang, pag-a-attend lang, hindi mo pa maging faithful. Paano ka magiging Kristiyano niyan? Tapos nagagalit ka pag sinabi mong hindi ka ligtas. Kasi naman yung ligtas, dapat nagtatapat sa gawain ng Panginoon. Makanyama yung pastorito, wala mo Diyos siya, balo na waray ligtas. Di mag-attend ka ng maayos. Tapos magagalit ka pa sa pastor, pukpukin kita eh. Minsan lumalabas din lumang pagkatao no? Sabihin nyo, usap tayo ng matino. Di ba? Oo, di ko alam kung ligtas ka o hindi. Pero sinisigurado ko, yung totoong ligtas, nagtatapat yan sa pag-a-attend. Basic pa ba? Basic lang yun eh. Doon naman tayo sa chismosa. Di ba? Amen? Tapos sasabihin mo, pag-pray natin siya, wow! Banal na banal lang.
Tapos pinag-usapan yung buhay, pagpa-pray natin. Mga kapatid, ano't ano pa man, alam ng Diyos, kilala ng Diyos yung ating mga puso. Kahit ngayon. Alam ng Diyos na kahit na nakatingin ka sa akin, pero ang totoo, hindi ka nakikinig. Alam yun na ng Diyos. Kinakalabit mo yung katabi mo, tapos kung ano yung sinasabi mo. Alam yun ng Diyos. Bilang tao, ang sarap pong batuhin ng Bible sa totoo lang. Pero alam nyo, ang Diyos kasi, bukod sa mahabagin siya, Diyos din ay Diyos ng katarungan. Hintay ka lang. May tamang palo yan sa darating na, malay mo mamaya, magkalagnat ka, mga tipong ganun. Pastor, mangyayari yun? Joke lang yun. Okay? Pero ang hindi joke, yung palo ng Panginoon sa mga taong pasaway, sigurado yun. Bakit? Anak ka niya eh. Ngayon, pag hindi ka napalo, ay, hindi ka niya anak. Congrats, hindi ka napalo. Amen? Congrats, di ka napalo. Pero ang pangit, di ka ligtas. Mas gusto mo mapalo, amen? Hindi pa rin. Kasi pag napapalo ka, pasaway ka. Ay talaga, oh. Bottom line, magtapat tayo sa Panginoon. Wala pa tayo sa 3 puntos, pero sige na, tuloy natin. Kinukwento ko pa lang. Okay? Yeah, kagaya sa homiletic study namin. So, if the people do not understand the story in itself, let's dive into the story and learn from them. Okay? So, tuluyan po natin. So, sabi ng Panginoon, how long, okay, shall I suffer you, sabi ng Panginoon. And, to make the long story short, so, tinanong ni Jesus, kung gaano nakatagal yung masamang spirito dun sa bata. Okay? Sabi niya, of a child. Grabe, ang tagal na. Okay? So, there's a lot of questions here kung paanong ang batang ito ay umantong na siya'y nasaniba ng masamang spirito. There's a lot of question in that. But the bottom line, ito lang. Again, ang lahat ng ito ay nangyayari para malulhati ang Panginoon. Yun lang naman yun. Whatever reason kung bakit siya, alam mo yun, ang batang ito, mula pagkabata daw, hindi lang natin alam kung accurately, kung kailan. Kung dumating ba siya right after na tinatawag nating age of accountability, we don't know. But the bottom line, sinasabi ng tatay, matagal na. At talaga, ganun ang gagawin ng kaaway. Hindi ka tatantanan ng kaaway hanggat hindi ka niya nasisira. Ganun din sa Kristiyano. Kaya nga kinakailangan maging aware po tayo. Amen po ba? We need to put on the whole armor of God because we are in a war. Tapos ikaw, pa-date-date lang. Hindi yun ang ibig. Ito naman, masama kagad iisip nyo eh. Pa-date-date sa kaaway. Sabi na, ibang nasa isip. Ano ginagawa? 22. And oftentimes, he had cast him into the fire. Tingnan yung trip ng demonyo. Tingnan yung trip ng kaaway. Minsan ihagis daw siya sa apoy. Pagkatapos nun, into the water. Hindi mo malakas ang trip nun. Pagkaano yung sa apoy, tapos tatalo siya sa apoy, then tatalo siya sa tubig. Nakakatawa, tama? Pero kung kayo to, hindi ito nakakatawa. Hindi mo gugulong-gulong ka sa apoy na gano'n, tapos dulundag ka sa tubig. Kawawa. Right? Ano sabi ng tatay? To destroy him. Alam mo lang gagawin ng kaaway. Naalala niyo yung lalaki sa Gadara? Remember that? Remember? Pagkatapos umalis ng masamang spirito sa taas, saan pumunta? Sa mga baboy. Anong ginawa ng baboy? Lumundag sila sa bangin, nagpakamatay sila. That's a good illustration ng mga taong wala pa sa Panginoon. Wala siyang gagawin, kundi sirain at makasama ka ng kaaway. Grabe, no? Anyhow, but if thou canst do anything, have compassion on us and help us. Siguro yung tatay na wala ng pag-asa na dapat yung nilapitan niya ng una, magiging source of encouragement and peace. Hindi nangyari. Why? Less of faith or faithless. Kita niyo nagagawa ng kawalan ng pananampalataya? Nakikinig mo ba kayo? Even in our fellowship, even in our gathering, faith is the important key. Why? Ano sabi ng Hebrews 11:6? For without faith, it is impossible to please Him.
Pastor, nag-offering naman ako eh. Kung hindi mo yung ginawa sa pananampalataya, hindi matutuwa ang Diyos. Hello? Kaya nga lagi ko yung pinupukpok, di ba? Sabi ko, kung magbibigay kayo, sigurado sa pananampalataya. Sapagkat ang nagbibigay sa pananampalataya ay nagbibigay ng may kasiyahan. Sapagkat ang pananampalataya, ang ibig sabihin, nakikita mo ang Panginoon na hindi ka nagbibigay basta-basta sa tao o sa gawain, nagbibigay ka sa Diyos. Hindi ka lang basta umaawit dito para matuwa ang tao, kundi nakikita mo ang Panginoon. Amen? For without faith, it is impossible to please Him. Your job, ang trabaho mo bilang isang mananampalataya, pasayahin ng Diyos. Pasayahin ng Diyos. Balik mo doon. Hebrews 11:6. Sa may bandang dulo. Hebrews 11:6. Sabi doon, Jesus, He is the rewarder of them, ano sabi dyan? That diligently seek Him. Pag nagbigay ka, hinahanap mo ang Panginoon. Lord, alam mo, gagawin ko to, kahit walang-wala ako kasi mahal kita. Magbibigay ka ng special number, kahit di ka magaling, feeling mo hindi ka magaling. Kaya nga dapat, merong boses talaga sa pagkanta, wala kayong maidahilan eh. Biro may gift ka sa pagkanta, hindi mo pinapagamit sa Panginoon. Nakikinig mo ba kayo? Palagay nyo, eto lang, isipin nyo lang ha. Ngayong oras lang na ito, mag-isip kayo. May isip kayo, amen? Halimbawa, binigyan kayo ng talento. Pagkanta, magaling ka, sabihin na natin, alam mo naman yun eh. Di ba, mapapakinggan mo, maririnig mo ng mga tao na kapaligid sa'yo, you have a gift in singing. Ba't di pagamit sa Panginoon? That as long as you live, you will give your voice to God. That's worship. Tama? Bakit yung iba hindi magaling kumanta? Ikaw binigyan ng, may purpose kasi ang Panginoon. You give your voice to God so that, again, ano yung purpose ng ministry? To glorify God and to edify believers. Edification, glorification, and edification. Ngayon, kapag di ka naman magaling kumanta, pero binibigay mo pa rin sa Panginoon, hindi ba natutuwa ang Panginoon? Natutuwa pa rin ang Diyos. Siguro, hindi man sing edify. Siguro, sabihin na natin ha, kasi iba, tumitingin kasi din sa level ng musicality eh. Kasi sa atin, sa ilang isang mananampalataya, we're looking at the lyrics. And somehow, kung ano man yung talent na meron ka, kung magaling, hindi salamat sa kung hindi magaling, natutuwa pa rin tayo kasi yung mismong tao na yun, nagbibigay siya ng kalulatian sa Panginoon. Ngayon, kung sa palagay natin, hindi siya ganong kagaling, at ikaw naman na umaawit, feeling mo hindi ka magaling, and yet you're giving it to God, ang tawag dyan, sacrifice. So tayo mananampalataya, natutuwa pa rin tayo. He is giving a sacrificial talent to God. Ayoko mang sabihin, pero mas may bearing yung mga walang boses pero kumakanta. Just to encourage you. Si tita ko kasi ganyan eh. Kahit boss na napupunit na, kahit boss na napipit-pit kang palaka, ang galing-galing mo do. That's the gift of Tita Rose. And I really appreciate her for that. Hindi, totoo. Kung maririnig niyo ako na una, hindi ko sinasabi magaling ang kumanta. Pero somehow, nadidetermine ko na yung sarili kong boses kung nasa tono ba ako o hindi. Okay, hindi lang basta nakaka-identify ako yung taong wala sa tono o hindi. Kahit sa sarili ko din. Bakit? May naging courage. Kaso kabaliktaran ako. Ako kasi mapamusit ko eh. May ibang ministry ako. Kaya sabi ko nga, as a believer in Christ, you have to look for that gift na pinagkatiwala sa iba. And use that. Develop that. And pass it on. Pasa mo sa iba. Diba? So napakahalaga po niyang ministry na yan, mga kapatid, na ipagamit natin sa Panginoon. Right? Sige na, bigyan natin 3 points. Masyado na ako matagal Kasi ang ganda ng story eh. Okay? So sabi pa dyan, humingi siya ng tulong, and then sabi ng tao, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. And then biglang nag-blurt out yung tatay. Biglang siyang, ang tawag dito, nagbitaw ng word. Sabi niya, he cried out and said with tears, Lord, I believe. Help thou my unbelief. Believe na believe ako sa honesty ng taong ito. Kasi gulong-gulo na siya eh. Kumbaga,
alam mo yan, wala na siyang kapayapaan. Ang requirement ng Panginoon, manampalataya. Kumbaga, hindi ko alam kung paano, Lord. Ang hirap. Nakaka-relate ba kayo dito sa tanging ito, mga kapatid? May mga pagkakataon na, alam mo yun, sa iyong paglakad, may nire-require pa pero ikaw talagang hindi mo alam kung paano. So, ano gagawin mo? Kagaya ng ginawa ng tao ito, Lord, I believe. Help thou my unbelief. Parang, paano yun? Naniniwala ka pero hindi ka naniniwala. Saan at paano? Siguro, naniniwala sa magagawa ng Panginoon, pero nahihirapan siya magtiwala based on the situations na nangyari. Siguro saan? Siguro sa mga alagad. Kita yung nangyayari kapag kulang ka ng pananampalataya. Na dapat nagiging encouragement ka, pero nagiging discouragement ka sa mga taong na dapat nagkakaroon ng kalakasan. Nagigets niyo po ba? Amen? So, ano ginawa ng Panginoon? 25, when Jesus saw that the people came running together and rebuked the foul spirit, and saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him, and enter no more into him. So, anong nangyari po dyan? And the spirit cried and rent him sore and came out of him, and he was one dead. In so much that many said, He's dead. But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. And when he was come into the house, his disciple asked him privately, Why could not we cast him out? And he said unto them, This kind can come forth by nothing but by prayer and fasting. Tuloy natin. 3 punto. Anong gusto po natin maunawaan dyan? We need to understand Jesus' power over the enemy. Jesus' power over the enemy. Mga kapatid, sa ating pong paglakad, we need to acknowledge who Jesus is. Makapangyarihan po siya. Okay? Over our enemy. Sino ba yung mga enemy natin? Ourselves, Satan, or the demons, and the world. Amen? Kaya nga, sa buhay mo, kung hindi ka nakatuon sa Panginoon, ang dali mong masway. May nanligaw sa iyong unbeliever, nasway ka kaagad. Pastor, pangalan niya Christian. Wow. Galing mo. Mas mabait pa siya sa mga Christian. It doesn't matter. Ganun din sa trabaho. Pastor, malaki yung sweldo. Kahit hindi ako mag-attend kasi may Sunday pwede ba mag-tithes na lang ako ng 30%? Wow! Sinuhula mo pa ang Lord. Amen? You need to understand, mga kapatid, oo, makapangyarihan ng Panginoon. Pero kung hindi mo siya kikilalanin sa kanyang kapangyarihan, matatalo ka pa rin. Nagigets yung logic? Halimbawa, may kaaway ka. Yung mga kaaway mo, gugulpihin ka. Marami yun. Binigay mo ng sandal ka ng baril. Okay? Tapos yung baril, ginagawa, pemukpok mo lamo. Wala kang talino nun. Amen? Sa paglakad natin bilang isang mananampalataya, humingi tayo ng talino sa Diyos kung paano natin mapagtatagumpayan ang mundo, ang kaaway, at ang ating sarili. Kaya nga, umpisa natin yung sarili natin. Kung pinapairal mo ang sarili mo kagustuhan, tawag kasi dyan carnality. Please, makinig ko kayo kasi madalas dyan kayo dito tayo natatalo. Sa sarili mong katalinuhan. Bakit di ka na nag-attend? Kasi nakita mo, imbis sa Diyos, nakita mo, ibang tao eh. If Jesus is powerful over our enemy, and that enemy is ourself, paano tayo magtatagumpay? Tumingin ka lang sa Panginoon. Bakit ka natalo? Kasi pinairal mo yung sarili mo eh. Yung pride mo. Ay, hindi ako gilamatan, hindi ako mag-attend. Hindi ka lang kinamayan, nag-backslide ka na. Aminin na natin ito. Kahit sabihin natamaan ka sa preaching. Aminin natin, siguro nagkasala yung pastor, pinersonal niya yung preaching, pero tatandaan mo, lagi tingin sa Panginoon lang. Kasi kahit sinong Poncio Pilatong pastor pa yan, magkakasala pa rin yan. Paano tayo natatalo ng kaaway? Pag pinairal mo ang sarili mo.
kung si Kristo ay makapangyarihan, higit sa kanino pa man, sa ating kaaway, meaning sa ating sarili, dapat mo mapagtagumpayan ang sarili mo. Kaya pala, doon sa 5 crowns, yung incorruptible crown, they discipline themselves. Na hindi na yung sarili nila ang mabubuhay, kundi si Kristo na dapat yung nabubuhay. Galatians chapter 2, verse 20. Ba't di tayo nagtatagumpay? Hindi mo kinikilala ang Lord eh. Lagi kang lumulubog, para kang si Peter. Una, nakatingin sa Panginoon. Binali yung tingin sa alon, sa hangin. Lumubog siya. Pero di sa paglakad sa Panginoon. Jesus is powerful over our enemy, namely the world. Sa totoo lang, malakas ang mundo, kaya kinakailangan talaga kumapit tayo sa Panginoon. Dito ako nakabantay sa mga anak ko. Kasi nag-aaral sila sa public school. Meron nga pagkakataon na iniisip ko, alam mo yun, ang hirap. Yung makakilala nila, actually, yung mga ugali silang nauuwi na, alam mo yun, kakaiba. Pananamit, pati music. Merong certain pinapanood, yung Demon Slayer ba yun? Tapos yung music pinapakain, galit na galit ako pag naririnig ko yun. Kaso nga, dahil mga bata yan, kinakailangan mo ng persuasive tactics para mabago yung isip nila. Hindi ko kasi pwedeng sabihin na, anak, bawal yan! Hindi pwede yun. Kasi dapat mauna muna, maintindihan nila bakit bawal. Kasi kung sasabihin mo lang bawal, ay isip nila, okay, J ka. Gagawin nila pag hindi ka nakatingin. Naintindihan niyo po ba? Kaya mahirap ang maging magulang. Kaya mga magulang, huwag kayong magagalit sa akin kapag pinagsasabihan ko kayo. Dahil naiintindihan ko na ho ngayon. Sorry, mas naiintindihan ko na ngayon. Naiintindihan ko na rin dati. Pero iba pa rin yung actual na nangyayari. Mahirap. Mga kapatid. Kasi nasa molding stage ang mga anak ko eh. Alam mo yan? So, hindi ka lang basta magsasabing bawal. Papaunawa mo bakit bawal. Diba? The world, mga young people, lalo na sa mga nasa koleyo, ako, ingat ka, daming kabaklaan dyan. Hindi ako mangingin sabihin sa inyo, maraming kabaklaan dyan. LGBT community. Alam niyo dati, manaka-naka lang yung babae, may ka-relationship na babae. Ngayon, very rampant. Hindi lang siya ganong, kasi mas yung lalaki sa lalaki. Ngayon, hindi. Mostly ng estudyante ko, di ba? Binibiro ko, kumusta yung boyfriend ko? Sir, girlfriend po. Papagano na lang ako. Nung una, di ako nagtataka sa mga kaklase ko lang. Siguro out of 30, 10 doon may mga girlfriend. Babae yun, eh. Ganon kalakas ang mundo. Bakit? Hindi nabantayan sa pamilya. Kaya kung young people kayo, pinagsasabihan kayo, dapat nakikinig kayo. Never na iisipin ninyo na pinapatay ang kaligayahan ninyo. Galatians 2:20, again and again, hindi na ikaw nabubuhay, kundi si Kristo na nabubuhay sa iyo. Yeah. Pag-pray niyo mga young people, mga nasa college level. Kasi pumapasok na rin sa atin, dati sa Manila lang, yung galawan ng NPA, yung tipong, nilabas ko lang naman ng magulang mo, wala silang control over you. Pumupunta na dito. Meron naging issue dito sa Dabso, Maine. Ganun ang isyuan. Wala akong pakialam sa NPA. Ang may pakialam ako sa inyo ay ganito. Nakatutok ka ba sa relasyon mo sa Panginoon? Kasi once you're focused in that, any influence from the outside, you are being protected. Kaya nagtataka ako kung Kristiyano ka, and hindi ka sold out sa pagiging mananampalataya mo, nagkukunwari ka lang, sayang yung panahon. Mga pinagsasabihan ka at you resist. Sayang. Huwag nawang dumating sa punto na magsawa ang pastor na nakakasabi sa iyo. Nasabihin ng pastor, ayaw mo? Sige, total, madami pa namang tao kinakailangan maligtas dyan at kinakailangan i-disciple. Kaya diretsuhin ko na. Kung nandito ka sa young people, you have decided to set yourself apart from the church.
At pinagsasabihan ka. Pasalamat ka, pinagsasabihan ka. Pero pag hindi na, wala na. Because I don't know if you're saved or not. Because if you're saved, ang tahak ng isip mo kung paano mapiplease ang Panginoon kasama ng pamilya ng Panginoon na patuloy na nililinis ng Panginoon. Hindi sila talagang, nakakasala pa rin yan, pero somehow, alam mo yan, nagpapakabanal po tayo. Amen? Amen. The movements of the world. O baka naman, world, yung kinain ng sistema ng politika dyan. Nako, may kakilala akong pastor na ganyan. So, lagi niya pinapost about politics. Pastor yun, wala nang puro politics. Hindi ko sinasabing wala tayong pakialam. Hindi, meron. Ano gagawin natin? We pray for them. Amen? So, our enemy, ourselves, the world, and syempre yung demon. So, paano ito ginagawa? Ito na, paano nyo to? Paano mo ginugulo ka ng kaaway? Marami siyang pwedeng gamitin Kalusugan mo, isip mo. Ano gagawin? You discipline yourself. Kaya po yung ginagawa natin na yearly fasting, that's a good one. And ang planning po, ngayong fasting natin ngayong 2026, kahit one day lang, totally as in fasting, wala tayong kakainin, kundi magpe-pray lang tayo. Abangan nyo yan. Kasi I've read a lot of benefits fasting from food. Kasi ang fasting natin from gadget. Gadget pa rin, pero ngayon, this time around, kasama na yung food. Wala kang ibang gagawin, kundi talagang mag-pray lang. Meditation, prayer. Alam niyo bakit? Kasi andito Bigla ko lang naalala. Andito, tama? Amen? Ano sabi ng Panginoon sa verse 29? This kind, atake to nino, kaaway, tama? Tama po ba? Amen? Atake nga ng kaaway. Alam mo yan? Nakafocus ka sa Bible and all of a sudden, mag-iisip ka ng ibang bagay. Kaaway ho yun. Nakikinig po ba kayo? You're focusing on prayer, tapos bigla may maisip ka. Kaaway yun. Atake ng kaaway yun. Na-train ang isip mo, pag bore ka, cellphone. Uy, makinig kayo. Attend ka ng gawain. Ganun lagi. It's a battle of choice. Pero dahil na-train mo na yung utak mo on the gadget, kung ano lang gusto mo, then that's it. Pati sa prayer ngayon. Kaya maging aware ho tayo, mga kapatid. Matindi ang laban natin. But don't lose hope kasi nga we have peace in God. And that peace comes from Jesus. And Jesus has the power over our enemies. Anong enemies? Satan, ourselves, world. So in short, pwede tayong pumayapa. Amen. So, ba't di tayo payapa? Ikaw lang Pangalawa, paano tayo tatagal? Kanina, Jesus' power over our enemy. Second is Jesus' persuasion over the distress. Jesus' persuasion over the distress. Nakalimutan ko yung isang word. Alalahanin. Past, I don't know the word. Yung present is stress. Yung future, nag-aalala ka sa future, ang tawag doon, anxiety. Okay? So, lahat ng ito is the stresses. Okay? And sabi sa 26, ganito. Okay? Tingnan natin. 26. And the Spirit cried and rent him sore and came out of him, and he was wounded, in so much that they said, he's dead. But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. Ang sabi po dyan. Again, Jesus' words brings comfort. Siyempre, pag may comfort, meron kang peace. Tama? Meron kapayapaan sa salita ng Panginoon. Nakikinig po ba kayo? Lahat po tayo, please, ipanday natin sa utak natin. Kapag di ka nagbabasa ng Bible, wala kang patutunguhan. Huy, amen. Matthew 4:4, di lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Saan daw? Kundi sa bawat salita na namumutawi. Saan? Sa bibig ng Diyos.
Man shall not live by bread alone, but by every word. Not by word, every word that proceeded out of the mouth of God. Yung Bible na hawak ninyo, it doesn't contain the Word of God. It is the Word of God. It is the Word of God. So ngayon, ano yung persuasion? Kaya kang i-convince ng Panginoon. Ngayon, pag wala ka sa tamang disposisyon, if you don't have the Spirit in you, ang hirap. Amen? Kaya ang hirap mag-share ng gospel, wala silang Spirit. Unless God gives them mercy to understand kung ano binabagi natin, hindi sila maliligtas. Ngayon, sa isang mananampalataya, kapag you're not filled with the Spirit, may tendency kang lumaban eh. Amen? Devotion na dapat nakikinig ka, dahil, alam mo yan, hindi ka puspos ng Spirito. The parable of the sower, ang daling mas-snatch ng salita. Amen? Amen? Naglalarawan kasi yung lupa sa puso ng tao. Madalas natin sinasabi, yung na-snatch, hindi yung mananampalataya. Pero pwede rin naman natin sabihin, you're not filled with the Spirit of God. So therefore, hindi mataba yung puso mo. Yung puso mo ngayon, resistant sa Word of God. Hindi mo directly sinasabi, ayaw mo ng salita ng Diyos. Ano nangyayari? May katamaran dumarating, you give in. Tinatamad ka, tutulog ka. Kayo mga natutulog sa devotion, magsisi na kayo. Yung nagde-devotion ka is one thing, pero matulog ka sa devotion is another thing. Meron kasi ganitong isip. Makinig. Meron kasi ganitong isip. Biro mong natutulog ka sa devotion, syempre pagod ka, hindi nakakasala ka. Para di ka na magkasala, hindi wag ka na mag-devotion. May ganong isip eh. Hindi yan sa Diyos. Nakikinig? May ganong isip, maniwala kayo. Marami naman makasalanan sa church eh. Ba't pa ako mag-church? Para hindi na magkasala, hindi mo ka na mag-church. Ngayon, natatawa kayo. Pero that is an actual attack from the enemy sa isip ng tao. Alam niyo ba yon? Alam niyo ba na meron tayong kapatiran, na meron ganyang situation na dapat niyo silang ipag-pray? Alam niyo ba yon? Salamat sa Panginoon kung hindi ka ganun. At sana wag dumating sa punto na maging ganun. At wag nawa. Pero meron at meron pa rin. Ano gagawin? Pag-pray niyo yung mga kapatid niyo sa pananampalataya. And Jesus' words can give us what? Again, comfort. Can give us hope, peace. Pangatlo, di tayo magwawakas. Jesus is patient over His followers. That can give us peace. Ewan ko lang, no? Halimbawa, kung ako lang naging si Jesus, si Lord, paulit-ulit na lang, nakakasyas buntok. Pabayaan ko na nga lang itong mga tinamaan ng magagaling na mga ito. Para buti na lang si Jesus ay punong-puno ng kahabagan. Alaga naman. Kasi nung tinanong sila ng mga alagad, kasi di ba sinabihan sila ni Jesus, wala kayong pananampalataya. Kulang kayo sa pananampalataya. Tapos nagtanong pa rin yung mga alagad, naglakas loob sila. Lord, at mo kanyan. Ini-imagine ko, kung ako lang to, tanong-tanong pa kayo dyan. Kung ako lang yun kaluwatan ako ng kayabi, kanyang-kanyang ko po. Kung ako lang yun, bilang isang tao. Pero talagang buti na lang, dapat talaga tumingin lang tayo sa Panginoon lang. Ano sabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, alam nyo kasi, itong ganitong uri ng laban, kasi sabi ko, there's a lot of enemies. Kasi dito isa lang tinukoy the power of Satan, the devil, the demon. Amen? This kind, sabi niya, can come forth by nothing. Saan daw? But by prayer and fasting.
Let us think for a minute. Siguro baka talagang hindi sila nagpe-pray at hindi sila nagpe-fasting. Or, hindi sila seryoso sa prayer and fasting. Tama? Tama? Kasi si Jesus ang kasama na. Jesus is always praying. Kung nagpe-pray man sila, gaano ba kalalim? Gaano ba kaseryoso ang prayer? Amen? Nakikinig mo ba kayo? Nagpe-pray man sila o hindi, o sabihin na natin, siguro hindi man sila ganun kaseryoso, it's obvious. Paano natin nalaman? Merong isang task na dapat nagtagumpay sila, hindi sila nagtagumpay. I hope and I pray, believers in Christ, na matagpuan natin, masumpungan natin ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Sapagkat sa kapayapaan na ibinibigay ng Diyos, mapagtatagumpayan natin ang lahat ng bagay. Problema man yan, na-violate ka man ng mga kakilala mo o hindi, inagarabyado ka man, lagi, matututunan mo pagkatiwala sa Panginoon lahat. Why? Because Jesus has power. Amen? Jesus is so persuasive. Gusto niya kasi magtagumpay tayo eh. Embrace natin yun, mga kapatid. Kung nasaktan kayo ng message ngayong umaga, huwag yung personalin. Ibig sabihin, huwag kayong masyadong maging balat sibuyas. Gawin niyo siyang personal na mensahe. Lord, mula ngayon, babaguhin ko na po ito. Sorry po kung naging mataas ako, ha. Tulungan niyo po ako na lumakad sang-ayon sa inyong kalooban. And Jesus is patient. Para ito sa mga paulit-ulit na nadadapa. Yan ang paalala ng Panginoon for you to have peace. What is that? The Lord is patient. Tayo pala tayo tumayo. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami po'y nagpapasalamat ngayong umagang ito. Panginoon, wala po kami may tatago sa inyong harapan. Wala po kami may pagmamalaki sa inyong harapan. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, samahan niyo po kami. Linisin niyo po kami. Hindi po nawa kami kakitaan ng pagkukunwari, ng kaplastikan sa aming paglilingkod sa inyo. Tulungan niyo po kami ma-identify namin yung makilala po namin, makita po namin yung sarili po namin kamalian at kasalanan. Matutunan po namin itong isuko. Matutunan po namin itong pagsisihan, talikuran at huwag ng balikan. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe. Hinihingi ko po, Panginoon Diyos, minsan pa, patuloy na kayong mangusap sa bawat isa po sa amin. Panginoon, pinagtatagubilin ko po sa inyo lahat ng ito. Ang aking mga kapatid, sa pananampalataya, ang aming paglilingkod, ang aming pamilya, ang aming trabaho, ang aming pag-aaral, ang aming paglilingkod. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin at samon. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po. Magandang umaga sa atin.